Tiniyak ng Philippine Sports Commission at iba pang stakeholders ang pagpapatupad ng mga reforma matapos ang trahedya na kinasasangkutan ng dalawang Ateneo student-athlete. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay live mula sa PSC sa Maynila. Sheila, ano ang napagpulungan dyan? Nagkaroon ng unang pagpupulong ang mga pangunahing stakeholders sa bansa at pinangunahan ito ng PSC kasunod ng pagkasawi ng dalawang student athletes mula sa Ateneo na sila Divine Adili at Rene Baterbonia at sa gitna ng panawagan para sa mas mahigpit na reforma para sa ligtas na pamantayan sa larangan ng sports dito sa bansa. Pinangunahan nga ni Chairman Patrick Pato Gregorio ng PSC kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon kabilang sina Undersecretary Malcolm Garma ng Department of Education, Coach Ana Yango, Rita Sescar, ng CHED Representative Attorney Roel Capanzana, National Youth Commission Chairman Jeff Ortega, UAAP Executive Director Attorney Rebo Sagisag at Commissioner Fritz Gaston at iba pang stakeholders. Nagkaisa ang mga opisyal na agarang palakasin ang mga safety protocols para sa mga atleta sa buong bansa, kasabay ng pagbibigay diin na ang insidente ay naglantad ng mga kakulangan sa umiiral na sistema ng training, team building activities at off-campus sports programs. Ayon sa PSC, nagsimula na ang Commission on Higher Education ng fact-finding mission upang imbestigahan ang team building activity na nauwi sa trahedya. Habang hiwalay na nagsasagawa rin ng investigasyon ang Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government at National Bureau of Investigation upang matukoy ang buong katotohanan ng insidente. Binigyan din ng mga stakeholder na hindi lamang ito hiwalay na kaso, kundi isang sistematikong usapin na nangangailangan ng agarang reforma. Ayon sa panel, dapat tiyakin na ang mga sports program ay manatiling ligtas, organisado at tunay na nakakatulong sa paghubog ng kabataang atleta. Sa usapin ng compliance, ang CHED Memorandum Order No. 63 Series of 2017 na nagtatakda ng safety at responsibility standards para sa off-campus activities. Kasalukuyan nitong sinusuri kung nasunod ba ang mga pamantayan at kung may naging paglabag na naambag sa insidente na maaaring magbunga ng administrative sanctions sa Ateneo depende sa resulta ng investigasyon. Ayon naman kay UAAP Executive Director Attorney Rebo Sagisag na nanghingi ng privacy ang Ateneo habang sinasagawa ang investigasyon at ibinahagi naman din ni Patrick Pato Gregorio, Chairman ng PSC, na sila ay nagbigay ng financial assistance sa mga pamilya ni Divine at Rene na naghahalagang 250,000 pesos. At yan muna mga kaganapan mula dito sa PSC. Willard? Maraming salamat. Sheila Salaysay, nag-uulat ng live mula sa PSC sa Maynila. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.